Ilatag ng Transportation Department ang mga proyekto ng kagawaran sa susunod na taon sa kanilang pagharap sa pagdinig ng House Committee on Appropriations. Binigyang katwiran ng DOTR ang panukala nilang pondo para sa 2024 na doble kumpara ngayong taon. Ang sentro ng balita mula kay Mela Las Moras, live. Angelique, tiniyak ng Department of Transportation na patuloy pa nilang paiigtingin ang mga proyektong o pagtugon sa mga hamon sa pampublikong transportasyon sa bansa, katulad nga sa aviation sector para nga sa susunod na taon, doble ang pondo na hinihingi ng DOTR kumpara sa kanilang pondo ngayong 2023. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng Department of Transportation para sa susunod na taon. Personal na humarap dito si DOTR Secretary Jaime Bautista, gayon din ang iba pang opisyal ng kagawaran at kanilang attached agencies. Para sa fiscal year 2024, higit 214 billion pesos ang hinihinging pondo ng kagawaran na doble sa kanilang alokasyon ngayong taon. Kabilang sa mga tinukoy ng DOTR na kanilang priority projects sa susunod na taon ay ang pagpapatuloy ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway Systems, Metro Manila Subway Project, subsidy for mass transport at pagbili ng mahalagang equipment. Nariyan pa rin nila ang EDSA Busway Project at ang mga hakbang para ibayo pang maisaayos ang mga paliparan sa bansa. Sa talakayan, kabilang naman sa mga isyong naungkat ng mga kongresista ay ang mga naiuulat na insidente ng offloading at overbooking sa mga flight na lubosaan nilang nagpapahirap sa mga pasahero at nakakapekto sa OFW deployment at sa sektor ng turismo. Tugon naman ng DOTR, hindi sila tumitigil sa ibayong pagsaayos ng sitwasyon ng mga paliparan sa bansa at kapag naibigay sa kanila ang hinihinging pondo para sa susunod na taon, kumpiyansa silang mapaiigting pa ang pagtugon sa mga hamon sa paliparan, gayon din sa iba pang uri ng transportasyon sa bansa. The department is committed to ensure comfortable, accessible, safe, sustainable, and affordable transportation system. They play a pivotal role in shaping the economic landscape by influencing trade, investment, and overall economic efficiency. The proposed 130% increase in the DOTR's budget for 2024 in the NAP is a testament to the importance of their mission. Such a significant budgetary allocation signals our government's commitment to enhancing the nation's transportation system. Angelique, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy pa rin yung deliberasyon dito nga sa Kamara ukol nga sa panukalang pondo ng DOTR at kanina lamang ay nagpaalam naman si Secretary Bautista, nagpa-excuse siya dahil nagkasama siya sa biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ASEAN Summit sa Indonesia at siya naman ay pinayagan ng mga mambabatas. Gayunman, yung iba pang opisyal ng DOTR ay patuloy naman yung pagdepensa sa kanilang hinihingang pondo para sa susunod na taon. Angelique? Yes, Mela. Yung tungkol sa backlog sa driver's license cards, ayan, natalakay din ba ito sa pagdinig? At kamusta naman ang pagtugon ng DOTR dito? Angelique, kanina nga isa yan sa mga natalakay rito sa mga tanong ng ating mga mambabatas at ang sinabi ng LTO ay inaasahan nila ngayong linggo ay matatapos nga yung temporary restraining order ng Supreme Court hinggil nga dito sa pagproduksyon ng plastic cards para sa driver's license at inaabangan ng LTO kung ano yung magiging sunod na hakbang ukol dito. Pero kapag nga pinagpatuloy ng SC yung kanilang injunction ay ang sinasabi naman ng LTO ay talagang may mga nakahanda naman sila na iba pang hakbang para nga matugunan itong problema sa driver's license cards. Kabilang nga dyan, Angelique, sinasabi nila pwede naman nilang i-extend yung validity ng mga kasalukuyang driver's license cards at may iba pa silang intervention na gagawin para naman hindi malagay sa alanganin ng ating mga driver. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Las Moras.